Nandito naman tayo mga kababayan ha, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon. Sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol na naman sa pinakamayabang na vlogger na si Epipanyo Labrador. Sa totoong buhay, Richard Palacio. Wanted yan mga kababayan ha. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan talagang walang alam itong tao na ito. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Itong hindot na ito talagang walang alam. Talagang kung ano-ano na lang yung mga katang isip para talaga makapanira siya. Lalong-lalo na sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at kay dating Pangulong Duterte. Ito talaga yung target nitong tao na ito. Talagang gustong manira. Kaso naman mga kababayan, halata naman talagang wala siyang kaalam-alam. Hindi siya nag-iisip bago niya bigkasin. Talagang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay hindi lulusot sa atin. Ibubuking natin itong supot na ito mga kababayan. Dahil nga mali-mali naman yung kanyang mga ibinibigay na mga impormasyon sa kaniyang mga taga-suporta. Yung kanyang mga uto-utong subscriber. Binibigyan niya ng mga mali-mali mga kababayan. Hindi tama. Kaya dapat itong mga uto-utong subscriber nitong si Epipanyo Labrador, dapat mag-isip kayo. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na inyong sinusuportahan? At ayon kay Epipanyo Labrador ay tumatanggap siya na hindi bababa sa 80,000 araw-araw na nanggaling sa inyo. Pero alam ko naman na hindi totoo yan, na tumatanggap yan ng 80,000 araw-araw. Siguro nga talaga may mga nagbibigay na kanyang mga subscriber pero hindi aabot sa ganung halaga. Kayo mag-isip kayo kung dapat nyo pa ba tulungan itong tao na ito. Dahil talagang hindi na po tama at wala na po sa tamang pag-isip yung tao na ito. Kung ano-ano na yung mga binibira nito. Katulad na lang nito, itong video na ito. Binibira na naman niya itong si Congressman Marcolita. Kaso lang mga kababayan, mali naman yung kaniyang paliwanag. At ito pa mga kababayan itong si Richard Palacio ay talagang bumagsak na yung kanyang pangangatawan. Nagkakasakit na po talaga siya. Talagang sinabi ko na nung nakarang araw na malala yung siguro karamdaman nitong si Epipanyo Labrador sa totoong buhay Richard Palacio. Halata naman sa kanyang mga pananalita at yung kaniyang mata. Kung noon mga kababayan, pag nagsalita siya ay talagang nanglilisit, gumagalaw, umiikot yung kanyang mata. Kung sa Bisaya pa mga kababayan, kalimutaw, umiikot-ikot. Ngayon, talagang matamlay na. Bumagsak na po yung kanyang pangatawan at saka bagsak yung kanyang mata. Talagang makikita mo na tumalab na talaga yung karma sa kanya. Dahil sa kanyang pambababoy, sa kanyang pambabalahura, sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, na wala namang ginawa sa kanya. Bakit magalit na galit siya sa Iglesia ni Cristo? Baka naman itong tao na ito ay gustong pumasok sa Iglesia ni Cristo. Kaso nga lang, hindi talaga tatanggapin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo pag ganitong klaseng tao na napakabastos. Yung bunganga nito ay daig pa si Satanas kung magmura. Wala talaga nga puwang ito. Kahit siguro kung anong relihiyon, baka sa Katoliko po hindi ito. Dahil ako isa kong Katoliko. Hindi ko sinisiraan yung Katoliko pero ang dami talagang mga malakas magmura sa Katoliko. Katoliko ako, bakit sisirain ko yung relihiyon mo? Yun ang mga kababayan, balik tayo dito sa hindot na ito. Talagang wala na. Dahil nga sa kanyang pagmumura, sinasabihan niya, si dating Pangulong Duterte, na bulati na lang daw yung hindi nakakapirma para mamamaalam na itong si Pangulong Duterte. Pustahan tayo mga kababayan. Itong si Epipanyo Labrador, mas una pa itong
mag-sign off kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga nahalata naman natin na talagang bumabagsak na yung kanyang pangangatawan. Wala na. May karamdaman talaga itong si Epifanio Labrador. Ito nga yung sinasabi ko na may kasabihan tayo na ang gaba di magsaba. Ito na mga kababayan, ano? Bigyan natin ito ng matinding banat itong si Epifanio Labrador mga kababayan sa kanya mga kasinungalingan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Mga kababayan, bibigyan po natin ng birada. Ito pong naging pahayag ni Rodrigo Roa Duterte na alam naman natin na talagang maka-China at kasabot ng China para po masakop tayo. So, sino? At alam naman natin kung sino talaga itong si Rodrigo Roa Duterte na kung saan Lord of Lords ng mga drug lords sa buong bansa. At alam din natin na itong si Rodrigo Roa Duterte ang kumakatawan po ngayon kahalili ni Simpson na pinaka-founder talaga at nagtayo ng NPA o ng New People's Army. So, yan na mga kababayan, tingnan ninyo kung gaano kasinungaling itong hindot na ito. Sino ba yung galit na galit kay dating Pangulong Duterte ngayon at kay Vice President Sara Duterte? Sino ba yung talagang atat na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte? Di ba itong mga NPA na ito, itong CCP-NPA? Tapos, ibibintang niya ngayon na si dating Pangulong. Saan kaya nakukuha? Talagang wala na sa tamang pag-iisip ito. Talagang kung tawag nito mga kababayan, yung lukuhin niya, yung kanyang mga taga-suporta. Iwan ko ba bakit ba iwan naniwala pa sa taong ito? Biruin nyo na yung mga kababayan. Si dating Pangulong Duterte daw, ang pumalit kay Season. Si Franz Castro, ano ba yan? Galit na galit yan kay dating Pangulong Duterte. Ano ba yan si Hontiveros? Ano ba yan si Colmenares? Ano ba yan si Raul Manuel? Si Brusas? Yung indot ka, talagang wala ka talaga. Gusto mo lang talagang manira. Ano kayang gagawin natin ito? Tahiin kayo natin bunganga nito tapos ipakain natin sa pating. Para pag kinagat siya ng pating, hindi mo lang siya makaganti ng kagat. Grabe, sobrang sinungaling. Kung may masinungaling pa nga sa lahat ng sinungaling, ito na yung tao na ito. Hindi ba niya pinag-isipan muna? Yung kanyang mga ibabatong paninira, hindi naman tatalab. Dahil alam naman na itong si dating Pangulong Duterte ay talagang galit na galit sa mga makakaliwang grupo. Talaga naman itong si Epifanio Labrador mga kababayan. Talagang sobrang. Kaya nga hindi ito natuli. Dahil nga nung tutuliin sana ito, tumakbo pala ito ayon sa kanyang kapitbahay. Hindi ko lang alam kung yung mga supot ay talagang mga sinungaling mga kababayan. Grabe ito magsinungaling. Ito na, pagpatuloy natin ito. Maliban dyan mga minamahal ko mga kababayan, alam natin na ito talagang taong ito, si Rodrigo Roa Duterte, talagang masasabi mong jablo talaga ang pag-uutak mga minamahal ko mga kababayan. So para hindi na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan, ito po pakinggan natin ang sinasabi po ng isang taong malajablo ang kaisipan. Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. Mabuhay. So yan mga minamahal ko mga kababayan, ano? So niloloko pa niya yung kanyang sarili. Sabi niya, mas magaling daw sa kanya, mas matalino daw sa kanya. Ngayon, kasi wala na siyang kapangyarihan eh. Pero noong mga panahon na siya ay tumatakbo pa bilang isang
siya ay presidente pa, walang ibang mas magaling kung hindi siya. Walang ibang matalino kung hindi siya. Kasi nasa kanya ang lahat. Nasa kanya ang pinakamataas na kapangyarihan. So, sabi niya, mabait daw. Matalino si Marcoleta. Anong kinabait at ano ang kinatalino ni Marcoleta? Nasamantalang kung matalino talaga si Marcoleta, edi sana nasa panig siya ng mga congressman na kung saan ay humahabol, nagpapanagot sa mga taong umabuso sa panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa. So paano nasabi ni Rodrigo Roa Duterte na mabait at matalino? Kung matalino, doon na lang tayo sa matalino. Huwag na lang tayo doon sa mabait. Kasi wala namang mabait na iglesia ni Manalo. Alam naman natin yan. Huwag na tayo maglukuhan. Basta iglesia ni Manalo, bait-baitan, pwede. Pero pag sinabi talagang natural na pagkamabait, wala. Basta membro ng iglesia ni Manalo na Diablo, wala yan. Kuyog nga yung mga yan eh. Parang ang fraternity yung mga yan. Makarinig lang na kung ano-ano. Pagbabantaan ka, papatayin ka, ganito, ganyan, etc. etc. So, para sa akin, malabo yun pagdating doon sa mabait. Dito tayo sa sabihin niyang, doon sa sinasabi niyang matalino. Ang tanong ko, ano ang kinatalino? Baka namang ibang klaseng katalinuhan ang meron si Marcoleta. Di ba? At saka, akala ko ba malakas? Akala ko ba may impluwensya ang iglesia ni Manalo? Bakit kailangan pa na manawagan ka, Rodrigo Roa Duterte, para tulungan si Marcoleta? Akala ko may impluwensya na. Di ba humihingi nga kayo, yung mga sakim sa pera at kapangyarihan ng tulong sa iglesia ni Manalo para lamang mailagay ka. Speaking of sakim sa pera, mga kababayan, sino bang sakim sa pera? Sino bang nagmamakaawa? Natulungan siya, parang pampakain daw sa kanyang mga kasamahan. Pero wala naman siya pinapakitang kasamahan. Ibig sabihin, ng hindot na ito, humihingi siya ng pera sa kanyang mga taga-suporta, nagmamakaawa siya para bigyan siya ng pampakain kuno sa kanyang mga kasama na wala man lang pinapakita kahit isang tao. Nagkunwari ka pang may kasama kang hindot yang supot ka, tapos ngayon babaliktarin mo. Kaya ito yung sinasabi ko, mga kababayan, na itong hindot na ito, itong supot na ito, ang galing gumawa ng kwento dahil nga ginagawa niya sa kanyang sarili. Katulad ng sakim sa pera. Siya yung sakim sa pera. Tinitiis niya magtatago sa kabundukan para makapanghutot sa kanyang mga taga-suporta. Yan ang katotohanan. Huwag mong baliktarin Epifanio o sa totoong buhay Richard Palacio. Ang katotohanan lang talaga ng siyang mga pinagsasabi nito, yung ano lang, yung may sakit na siya ngayon, mga kababayan. Yun ang hindi kasinungalingan. Dahil nakikita naman natin na talagang bumabagsak yung kanyang pangangatawan. Karma na nga yan. Ang gaba nga di magsaba. Ayun nga, no, sa mga nababasa natin komento, na pag binabalahura mo daw itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Yan ay yung mga sinasabi, no, ng ating mga kababayan. Kahit mga Katoliko nga, may mga nagkukomento dyan, nababasa natin, kinikilabutan sila sa mga pagmumura nitong tao na ito. Kahit ako, mga kababayan, hindi naman ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero nga, talagang, dahil nga, sa mga naririnig ko, na hindi na tama, yung kanyang pambabalahura, pambababoy, pambabastos, pagmumura, at yung anong mga panlalait na dapat naman siya yung makakatanggap ng mga panglalait. Pero ginawa niya. Ibinabato niya sa ibang mga tao na wala namang ginawang kasalanan sa kanya. Masama ba na pangunahan yung isang rally for peace para sa kapayapaan ng ating bansa? Ayaw nito ng kapayapaan sa ating bansa eh. Dahil ito'y manggaganso, magnanakaw, isang rapist, isang kriminal, isang mamamatay tao. Kaya ayaw niya ng may kapayapaan sa ating bansa. Kung nasa harap ko lang ito, lamutakin ko talaga mukha nito eh. Talagang naku po, mga kababayan.
So, patuloy natin to. Ilagay kayo, mailuklok kayo, na kung saan nagbibigay kayo ng iba't ibang mga kumbaga pananalapi. Nagbibigay kayo ng iba't ibang mga pangako na pag kayo ang nanalo ganito, ito bibigay kong pabor sa inyo. Di ba? So mga kababayan ko, sa oras nito, sa totoo lang, maraming natawa dito po sa video ito na pinalabas po ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi natawa naman, di ba? So, humihingi siya ng suporta. Humihingi siya ng suporta kanino? Sa mga taong bukas na ang kaisipan? Sa mga taong mulat na ang kaisipan sa katotohanan? Mukhang malabo. Isa lang ang masasabi ko, tanga at walang kaalam-alam na lang sigurong Pilipino ang boboto dito kay Marcoleta. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, itong congressman na to ay napaka-abusado po. Bakit? At involved itong si Marcoleta sa iba't ibang masasamang mga aktibidad. Kagaya na lamang ng illegal logging. Kagaya na lamang ng pagpapakalat ng shabu sa mismong kanyang distrito. Kaya nga po hindi basta-basta na dahil dyan po kinukuha ni Marcoleta yung kanyang pinambabayad sa mga taong gusto niyang bayaran. Mga kababayan. Tingnan niyo mga kababayan, nagsasalitang walang alam. Nagpapakalat ng droga sa kanyang distrito. Ano ba si Congressman Marcoleta? May distrito ba yan? Sus, Ginoo. O, yung mga subscriber ni Panyo Labrador, pakiano nga. Kung may utak kayo, umalis ka kayo, lumayas kayo dyan. Nagpapakalat daw ng droga sa kanyang distrito. Ano ba si Congressman Marcoleta? Ano yan? Isang representative ng yan, party list yan. Walang distrito yan. Anong distrito anong lugar? Sagip party list po si Congressman Marcoleta. Wala ka talagang alam, Panyong. Nakakahiya ka naman. Nakakatawa ka. Ikaw yung nakakatawa. Ikaw yung nakakatawa na talagang mamarunong. Naku, Diyos ko, Panginoon ko. Bakit ba pinabayaan ka ng mga magulang mo? Grabe. Yung sinasabi niya pang sakim sa kapangyarihan, sakim sa pira. Yung sakim sa pira, mga kababayan, siya mismo yung tinatamaan. Dahil sa kanyang kasakiman sa pira, kahit na hirap na siya, kahit na ang dami ng gustong tawag nito mga kababayan, gusto nang lamutakin niya pagmumukha nito, talagang tinitiis niya yan para lang makapanghuthot sa kanyang mga taga-suporta. Dahil siya mismo ang umamin. Hindi bumababa sa 80,000 daw yung tinatanggap niya. Pero mga kababayan, siguro nasa mga 8,000 maniniwala pa ako. Kasi nga dati may nagbibigay din sa akin. Nagbibigay sa akin pero ang gusto nila yung tawag nito mga kababayan, yung content ko ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Hindi naman siguro pa pwede yun. Ako yung nagsasalita, tapos ikaw yung susundin ko. Sa'yo na yung pira mo. Hindi ako katulad ni Panyong na kaya mong bigyan ng 2,000. Yan mga kababayan, kasi nga subscriber ni Panyong yun. Kasi magkasabay kami nitong si Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio na binatikos namin pareha itong si dating Congressman Arnie Teves. At hanggang ngayon hindi naman nagbabago yung pananaw ko. Ganon ang ginawa ni Arnie Teves kaya dating Gobernador Roel Digamo. Dati palang tauhan ito ni Arnie Teves mga kababayan. Dahil nga sila Bubong Tanasan, isa sa mga gunman ni Arnie Teves, ay nag-uusap daw yung mga yan. Palabas lang siguro niya yun para nga makahutot na naman sa kanyang mga subscriber. Ito talaga ang sakim. Sakim, hindi lang sakim, supot pa. Yun nga lang mga kababayan, na nandito na muna. Mamaya mayroon pa tayong ilalabas na isang video
Kasama na yung lula, ha? Yung lula ni ano? Yung lula ni Epifanio Labrador. Lula niya pala itong si Aling Marie. Kaya parehas ang utak nitong mga ito. Iyon na nga naman, dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo dahil hindi tayo nakapag-shoutout kahapon dahil nasa labas nga tayo. Wala tayong internet, mag-shoutout lang tayo at magbabasa tayo ng mga ilang komento. Shoutout kay Renante Villa Gomez. Salamat po sir sa suporta mo sa INC. Maraming salamat din kay Renante Villa Gomez. May mga kaibigan din kasi tayo na mga kasapi ng Iglesia ni Cristo at alam naman natin talaga na may mga disiplina itong mga tao na ito. Mababait ito. Itong si Epifanio Labrador, talaga sobra-sobra naman yung kanyang paninira, yung kanyang pambabalahura, yung kanyang mga pagbibintang, yung kanyang pambababoy, yung kanyang panlalait. Kaya itong si Epifanio Labrador ay binabatikos ko rin. Dahil sa tingin ko, talagang wala na po sa tamang pag-iisip ang tao na ito. Magtapang-tapangan ka. Tapos nakapismas ka naman. Tapos nagtatago ka pa. Saan yung tapang mo? Kunwari ka lang na matapang ka. Yan din yung kinaaasar ko sa tao na yan. Yung magkunwaring matapang, tapos nakapismas. At kung ano-ano yung mga ibinibintang, hindi lang sa pumunuan ng Iglesia ni Cristo Kay dating Pangulong Duterte, gagawa ng kwento. Katulad niyan, gumawa na naman ng kwento. Si dating Pangulong Duterte daw ang pumalit kay Sison. Kung hindi ka ba naman pinanganak na tanga? Galit na galit nga yung mga membro ng CCP-NPA kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte dahil pinuksa nila yung mga salot na yan. Tapos ganun. Sino bang nangunguna ngayon sa impeachment? Sila Castro, sila Colmenares, minamadali pa. Magkalaban na mortal. Talagang hindi na nga ginagalang nitong si Castro, yung lula mo. Itong si dating Pangulong Duterte, kung makapagsalita siya, Duterte lang. Wala man lang dating Pangulo, wala, bastos. Katulad mo din. Ano ba yan? Di ba mga NPA yan? Ikaw, Epifanio, huwag mong paglulukuhin yung mga taga-suporta mo. Yung mga uto-uto mong subscriber. Maraming salamat din sa iyo, Renante Villa Gomez. Shoutout na rin na kay Smiling Martial Arts. Ito Smiling Martial Arts. Baka talagang, nako, ikaw talaga, Epifanio. Ikaw, nagrunong-runungan ka na magaling ka sa martial arts. Ito, Smiling pa ito. Sa maraming nanira sa INC sa simula pa. Iba't ibang tao sa balit sila ang nasira at hindi ang INC. Patuloy ang INC sa tagumpay at paglakas dahil ito ay hawak at ginagabayan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoo yan. At Epifanio, ito yung komento ni Smiling Martial Arts, marami na ang nasira. Isa ka na dyan. Talagang masisira ka talaga. Paniwala ka sa akin, Richard Palacio. Shoutout na rin kay Jobet Dison. Doon, abnormal ka, pareho lang kayo. Wow, tatlo na tayo, isa ka rin. Shoutout na rin kay Rodrigo Abrigo, at pamamahalang galing sa Diyos ang nilipastangan niya. Kaya, sana ba yun? Kaya Diyos ang paggaganti sa kanya. Yan ang shout out na rin kay Mildred Martin. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Mildred Martin. Shout out na rin kay Faustino Halyari. Salamat po sa suporta sa INC. Mabuhay ka. Watching from South Korea. Pa-shout out idol. Shout out Faustino Halyari. At shoutout rin kay Ma'am Susan 786 PDP Laban Street Boat Duterte Legacy Lineup. Totoo yan. Ipangampanya natin yan pagdating ng araw o malapit na yung halalan. Shoutout rin kay Junior. Thank you po so much po at ingat lagi. Update nyo po kami mga supporters. God bless po. Maraming salamat sa iyo John Orr. Junior pa to.
Shoutout na rin kay Guapa Chan. Guapo Chan pala. Guapo Chan, salamat po kabayan. Idol sa content mong positive para sa aming mga INC. Maraming salamat din sa iyo ha. Guapo Chan. Shoutout na rin Sami Trabajada Cooper Senior. Shoutout ha, tama po kayo idol. Google lang po idol. Maraming salamat ha. Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. From Pulilan, Bulacan. Only TV News. Ingat lagi at more please. Ingat din kayo palagi ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout ha. Kay Ma'am Elisa Borby, maraming salamat. At shoutout na rin kay Rodolfo Angeles. Di ako INC pero kinikilabutan ako sa mga pinagsasabi ng taong ito tungkol sa INC. Kaya dapat parusahan ito ng Diyos. May parusa na po. Nagkakasakit na po si Panyong mga kababayan. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Romney TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.